after siyang mamatay mga kababayan, ang tanong ng mga netizens, bakit anya wala man lang ni isa sa kanyang mga siblings, mga pamangkin, yung mga kamag-anak, mga kababayan, ang nakita at hindi na pag-usapan ng mainstream media. Sabi dito, when the superstar Nora Aunor passed away on April 16, many people started asking, were any of her relatives present? Did any cousins, nieces, nephews, or siblings come to see her for the last time? Actually, even the media did not report anything. None of her siblings or her children, Lotlot, Ian, Matet, Kenneth, or Kiko, made any public statement about this. Social media and reporters did not seem to ask whether any family members visited during her final moments. Oo nga, no? Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Ilang tulog na lang ay karawanan ni superstar Nora Aunor na kung saan inabangan ng mga Noranian fans. Ngunit maraming pahabol na mga katanungan ng ilang netizens na kung saan binalikan nila ang araw ng lamay at araw ng libing ni superstar Nora Aunor kung bakit walang kamag-anak na dumalo. Ngunit sa isang kababayan ni Ate Guy sa Bicol ang nagpaliwanag sa totoong kwento na kung saan proud ito sa kasikatan ni superstar Nora Aunor, hindi lang dito sa Pilipinas kung hindi maging sa ibang bansa ay pinag-usapan ang kanyang pagpanaw. Pag-usapan natin uli yung buhay ni Miss Nora Aunor kasi hanggang ngayon pinag-uusapan pa. After na siya mamatay mga kababayan, yung ating only superstar, marami pang mga kwento na naglalabasan. Yan yung ating napakagandang superstar. Maliit lang na babae mula sa mahirap na pamilya pero napakagaling niya. Hinangaan ng buong Pilipinas at ng buong mundo. Imagine yung kanyang kamatayan mga kababayan, pinag-usapan sa buong mundo. Ni-report ng mga pinakang malalaking media networks. New York Times, BBC, CNN, talagang makikita natin. Sikat na sikat pala mga kababayan yung ating superstar. Hindi lang dito sa ating bansa. O ngayon, you just imagine mga kababayan, until today pinag-uusapan pa yung kanyang buhay kasi after siyang mamatay mga kababayan, ang tanong ng mga netizens, bakit anya wala man lang ni isa sa kanyang mga siblings, mga pamangkin, yung mga kamag-anak, mga kababayan, ang nakita at hindi na pag-usapan ng mainstream media. Kung hindi natin napansin mga kababayan, baka may pumunta rin. Kaya lang siyempre hindi naman mga kilala at baka tahimik lang na pumunta doon sa lamay kasi siyempre ang mga nandun na pumunta mga kababayan, yung mga naging kaibigan na sa showbiz at yung immediate family. May mga ganun po, baka nagdalang hiya. Hindi natin alam, pero ito yung pinagkikwentuhan mga kababayan until today. Wala man lang anyang nakita at hindi na feature sa mainstream media kung sino yung mga kamag-anak na pumunta nang mamatay si Miss Nora Aunor. Siyempre dapat karamihan yan galing dito sa Iriga City, sa Camarines Sur kasi Bicolana po siya at marami siyang natulungan from among the yung mga kamag-anak niya nung kasagsagan ng kanyang karir. Ito yung kwento ngayon Sabi dito, Nora Aunor was born in a family of 9 siblings. The petite girl once saved her family from starvation. The first 20 pesos she ever earned in her career were set aside to pay for her sister's school fees. But everyone is now wondering when Nora passed away, why did none of her siblings or nieces and nephews appear? Why was no one even mentioned?
Looking into this matter reveals some truly astonishing truths. Ayan ang mabasa natin mga kababayan ito. Sabi ko bagay na bagay ito pag-usapan dito sa Life with Dan TM. Kasi ito yung mga reality sa buhay minsan. Isa nga sa ipinunto ng isang komentarista mula sa bayan ng Bicol na si Dante M na kung saan nirealto ang ibang pamilya, particular sa iba nating kamag-anak na kung umasinso sa buhay ay gumawa agad ng iba't ibang kwento. Minsan, yung mga pag-ugali kasi sa pamilya, hindi naman natin alam. After na sumikat si Miss Nora Honor, na-left out siyempre yung kanyang pamilya. Although, hindi man niya nakakalimutan. Pero may mga pag-ugali kasi dito sa amin. And siyempre, siguro naman, that's also happening kahit sa pamilya. Na pag, limbawa, sumikat na, yung ibang mga kamag-anak na nalileft out, dumidistansya yung iba. Yung iba naman dumidikit. Depende po sa pag-uugali. Kasi diba, may mga naririnig tayo na yan anyang taong yan hindi na ma-reach. Diba? Yung iba naman, hindi mo maalis yung inggit na kahit kamag-anak, bawal ang umasenso. Kahit sa mga magkakapitbahay, mga kababayan, di ba? That is, the usual na naririnig natin sa paligid. Bawalan niya na yumaman, bawal umasenso, magagalit yung kapitbahay. Minsan, yung kapitbahay, kamag-anak pa. Di ba? Pero hindi ko sinasabi, ito yung situation, mga kababayan, na nangyari sa buhay ni Miss Nora Honor. Ngunit sa paglilinaw nga ng commentator na si Dante M, ay binahagi nito ang pagbisita ni Nora Honor kasama ang mga anak na sina Ian De Leon at Matit sa bayan ng Bicol. Ilang taon na ang lumipas na kung saan ipinamigay na ni Nora Honor ang ilang bahagi ng kanyang lupain sa mga caretaker ng nasabing lupa. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Kasi makikita naman po natin kahit doon sa channel niya, di ba nag-establish din mga kababayan itong si Miss Nora Honor ng kanyang YouTube channel. Bumisita siya, bumalik siya dito sa amin sa Bicol region. Nag-travel pa nga yung mga anak niya, si Lutlo, hindi yata kasama si Lutlo nung pumunta rito. Si Ian De Leon, tapos si Matet, nakita ko. Nagbiyahe sila with the van at pumunta pa dito sa Albay. Pero hindi man sila taga rito sa Albay, mga kababayan. Taga Camarinesor sila. Umikot na rin siguro para bisitahin yung mga kamag-anak. Several years yata, mga 1 year or 2 years before na mamaya pa yung kanilang nanay. At yung properties nila, mga lupa, more than 60 hectares yata. Yung iba parang pinamigay na nga doon sa mga caretakers nila. Nakita natin, binisita mismo ni Miss Nora Honor. Kaya lang talagang ganon, may mga natutuwa. Kahit sa mga kamag-anak, may mga naiinggit siguro kaya dumistansya. Kasi nga, yung feeling na dahil na-left out sila, baka niya hindi man tayo hindi na welcome. May gano'n ng mga pag-iisip ang tao. Pagka na niya dyan, didikit kasi baka hindi ka na mapansin yan kasi sikat na yan. Yumaman na, nakapaligid niyan yung mga nasa alta susyudad. Minsan, hindi mo man inaano. Kahit nga po kami ganun. Sa barangay po, hindi man inaano. Sila mismo yung dumidistansya. So malamang ganon, nasa tingin natin, mabait naman po si Miss Nora Honor at matulungin. Yan ang mga kwento ng mga nakakakilala sa kanya. Pero siyempre, may mga occasion siguro mga kababayan na alam na ninyo, kung paulit-ulit, siyempre, may mga bagay na hindi man siguro na lahat na lang pagbibigyan. So, pagdating ng ganong mga situations, ang iba nagiging sensitive na. Kahit nga po sa politika, kung minsan nga po sa politika, mas mabuti pang kausap yung mga hindi ka mag-anak. Di ba? Kasi pag yung kamag-anak yung kausap mo, mas sensitibo.
May experience tayong personal niyan mga kababayan nung pumasok din tayo sa politika. Mas sensitibo yung kamag-anak. Pag hindi mo na pag hindi mo napuntahan, hindi ka niyan iboboto. Pag hindi mo nakausap, na dapat sana, kasi kamag-anak, sila na yung dapat na umintindi. Pero baliktad, kailangan unahin mo ang mga kamag-anak. Pag hindi, boboto yan doon sa kalaban. May kasama kasing inggit. Kung minsan nga po, yung kamag-anak mismo, mas duda pa sa ability mo. Yung mga kababata, mas duda pa yan kaysa sa ibang tao. Yung ibang tao, manga sa'yo, pero yung mga kamag-anak mo, duda. Posible yung sitwasyon, mga kababayan ni Miss Nora Honor, kung bakit ganon. Hanggang dito na lang muna ang ating video, at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!